Ilang taon ang tinatagal ng isang car battery? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may naitag na naman sa aking question at yun nga daw, ilang taon daw ba ang tinatagal ng isang car battery? Okay, on a private use, probably mga 1 to 2 hours everyday na use. Possible na magtagal yan ng more than 2 years o pinaka-safe hanggang 3 taon. Goods na goods yan, posibleng hindi yan magkakaproblema. Now, kung yan ay public use, like ginagamit mo yan ng mga 8 to 12 hours everyday, possible na magtagal yan around 1 year. Pero ang pinaka-safe is 6 months lang, no, na posibleng walang problema. Swerte na umabot yan ng 1 taon. Now, kung yung battery mo ay yung stock, yung from manufacturer, based on experience, yung mga bago talaga, no, usually maswerte na yun na umabot ng 2 taon. Pero most of the time bumibigay yan after 1 year or after the warranty. Ito, story lang. Way back then, yung Amaron. So yung Amaron, we all know o maraming magsasabi talaga na yan yung pinakamatibay na battery. And ako, pwede ko sabihin na I agree on that, no? Siya yung pinakamatibay. The issue is, way back then, so Grab ako, ginagamit ko ng mga 10 to 12 hours yung aking kotse everyday. Ang warranty ko before sa Grab, sa Amaron, is talagang kung ano yung full warranty niya. Kung 21 months, 21 months yan. At sabi ko nga, maswerte nang umabot ng 1 taon. Kaya sabihin natin, sa isang bili ko ng Amaron, pwedeng nakakadalawang battery talaga ako. Kumbaga, nag-claim ako ng battery at the middle. Okay? So, ang ginawa ng Amaron dito, nung siguro, probably, nakita na nila yung data, yung mga bumibili ng battery ng mga taxi, TNBS, o Grab, o Uber pa before, is parang ang bilis mag-claim ng warranty. So, ang ginawa nila, binaba nila yung warranty. As far as I know, 6 months yata or 20,000 kilometers na lang pag gagamitin in public use. Pero kung private use pa rin, mababa yung odometer, possible din naman yung 21 months nila. And actually, ganun din yung ginawa ng Motolite. As far as I know, hindi ko lang sure kung tama yung data ko 3 months na lang yung ibibigay nilang warranty para sa mga TNBS o taxi. O possible 6 months din. Pero as far as I know, 3 months lang yung binibigay nila. So, sabihin na natin hanggang dun lang talaga yung kaya ng battery, especially kung public use. Now, sa mga private use, yun, I would say na in 3 years safe pa yan. Pero after 3 years, sana medyo pag-isipan mo na siyang palitan. Kasi yun nga, mahirap din naman na magkaroon ng aberya. Kasi pag nagka-problema ka sa battery, may mga problema ng battery na bigla na lang bibigay. As in, totally blackout yung sasakyan mo. So, may mga pagkakataon na biglang mamamatay yan, then wala na, hindi na siya mag-on ulit. Ako ganito nangyari sa akin yan before. Yung kotse ko, so umaandar ako and everything, tapos medyo nagloko yung battery. Ang nangyari, yung head unit ko namatay. So ang ginawa ko, may mistake to. So ginawa ko, nung naitabi ko na doon sa isang okay na area, inoff ko para to check lang. Then nung pag-on ko, ayaw na mag-start. So yun, salamat doon sa nag-jumpstart sa akin before dyan sa BGC, no. At yun, kumbaga isa rin sa mga indication na possible din na may problema ka sa battery if napansin mo na nag-restart yung iyong head unit. Posible rin yun, or bigla na lang ako way back din, namatayan din ako ng battery dito sa Soler, tapat pa ng Soler mismo, no. Buti na lang malapit lang sa amin yun. So na may battery naman akong extra sa bahay, so naikabit ko naman kaagad. Pero yun nga, dito sa mga incident na to, no, kumbaga yung battery talaga based on experience, pag sa amin yung mga 8 to 12 hours per day talaga yung gamit. Usually it will last around lang talaga 1 year. Swerte na yung 1 year. More so the time 6 months yung pinaka safe, no. Pero doon sa mga private car namin, more than 3 years naman talaga. So yun mga paps, no, kung sakali man kung mag-iisip kayo magpalit, yun yung mga parameter, no. So kung yan ay private, possible hanggang 3 years safe ka dyan. Kung yan ay public use, 1 year, yun ay pinakaswerte. Pero pinaka safe zone dyan is 6 months. At kung stock naman yung battery ninyo, swerte ng
umabot yan ng 2 taon. Pero pagdating ng 1 year, most of the time yung stock bumibigay talaga. Pero minsan nakadepende pa rin sa battery, napakadepende talaga sa paggamit, ano. Siguro tip ko na lang, ano, sa mga bibili ng battery, siguraduhin ninyo na yung bibili nyong battery ay may magandang warranty. So kumbaga pag nagka-problema, mabilis na napapalitan ng shop. Kung sakali mang hindi kagad kayang palitan ng shop, sana yung binilhan ninyong shop ay pwede kayong pahiramin ng battery. So yun yung isa sa mga ano. And as much as possible sana yung malapit sa inyo. Para at least pag magka-problema, halimbawa na-detect mo na medyo nag-hard starting. Kung dati pag start mo just a second on. Pag umabot ng mga 2 to 3 seconds, maybe you have some issue on your battery, ano. At yun, isang tip din para mas magtagal ang inyong car battery. After the warranty, kung sakali man, ano, dalhin nyo sa mga battery shop, then pwede nyo padagdagan yan ng tubig, no, para at least kasi isa yan sa mga top reason na yan, no, bakit nasisira ang battery, dahil bumababa yung water level niya. So pwede nyo padagdagan yan para mas magtagal yung inyong battery, ano. At yun, isa rin sa mga indication na minsan nagkakaproblema sa battery, lumuluwag yung mga connector o yung mga terminal niya. So dun pwede kayo maka-experience yan pag restart din nung yung head unit, minsan mag-off yung makina mo. So yun, pwede nyo rin yung tignan yun, ano. Pag ano, ang ginagawa lang naman dyan, inaalog lang. So pag nakakalog ninyo yung terminal, means kailangan nyo higpitan. Now kung todo na yung higpit at maluwag pa rin, pwede nyong palagyan niya ng ano, pwede nyong kalangan yan. Or pumunta kayo sa mga battery shop, mura lang naman yun, may binibiling tingga para ipasok doon at para lumaki yung mismong terminal ng inyong battery. At yun, magsasagot na naman tayo ng mga tanong, ano, na related sa battery, ano. At ang number 1 question natin dito is, ano ba yung magandang car battery? Well, para sa akin, lahat naman ng car battery okay, no. Nagtatalo-talo na lang yan sa warranty. So ang advice ko sa inyo, hanapin ninyo yung battery na may magandang warranty, no. Kumbaga, pag nagka-problema, sana palit agad. Or kung sakali man, ano, maganda rin yung kanyang support, no. Like ako, maganda talagang support is yung Motorride, kasi 24/7 pwede kang tumawag sa kanya, in mga 1 to 2 hours may pwedeng dumating sa iyo para i-jumpstart yung iyong sasakyan kung sakali mang battery issue, ano. Yun yung medyo kulang ng konti kay Amaron, meron pero hindi ganun ka wide kung compare kay Motolite, no. At siguro yun, isa yun, warranty, syempre price, tsaka yung support, no. So yun yung matitingnan mo dyan. At syempre mas maganda yung mas malapit sa'yo, para pag nakita mo may konting problema, pwede mo namang ipacheck sa kanila, itetest nila yan. Then yun, malalaman na natin malalaman yun na kung good or bad na yung iyong battery, kasi ma-check naman yung CCA niyan kung masyado na siyang mababa. Okay? And yun, last question natin with regards battery, pwede mo magpalaki ng car battery? Well, the answer is yes, pwede. Pwede naman. Kung halimbawa 1SM ka ngayon, pwede mo namang gawing 2SM yan. Pero dapat syempre, bago nyo gawin yon, isipin nyo muna kung kasya siya dun sa iyong lagayan. Kasi kung hindi siya kasya, hindi yung pwede. Okay? Walang problema magpalaki, wag lang magpaliit ng battery, ano. So yan mga paps, no. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. Sa TikTok, click mo na yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.